Mapagpalang gabi po sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay ng ating 40 days prayer and fasting for our nation na ngayon nga po ay nasa season 39 na. Bago po natin simulan ang ating devotion, samahan niyo muna po ako sa pananalangin. Hallelujah Jesus, Hallelujah Father God. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Lord God, na muli kami, Lord God, ay yung pinagsama-sama, Lord God, upang makinig at magpulay-pulay po ng iyong mga salita. Lord, dalangin ko po, Lord God, na ang bawat mapapakinggan po nila ngayong gabi, Lord God, ay magbigay sa kanila, Panginoon, ng kalakasan, Lord God, at pag-asa sa mga kinakaharap nila sa araw-araw. Lord God, dalangin ko rin po, Panginoon, na bigyan mo po sila ng karunungan, Lord God, at ng wisdom, Panginoon, na maunawaan, Lord God, ang nais iparating ng mensahe po ngayong gabing ito, Panginoon. Lord God, samahan mo po ako ngayong gabi. Ilagay mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang makita, Lord God. At ang bawat Panginoon na mapapakinggan ngayong gabi ay magbigay sa iyo, Lord God, ng papuri at pagsamba, God. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan mo po, Jesus. Amen and amen. Ayan, tema po ngayon ng ating devotion ay who is my greatest source of inspiration from the Bible and how do I share it with others? Ako po, my personal biblical inspiration other than Jesus is Zacchaeus po. Ito po ang tatlong perspective about Zacchaeus na gusto ko pong i-share sa inyo na makakatulong upang mas maunawaan po natin siya. Number 1 po, Zacchaeus from the perspective of the crowd. Kilala po si Zacchaeus bilang isang corrupt chief tax collector. Siya po ay kilala sa pagiging gahaman sa pagpapatubo ng kanyang hanap buhay. Dahil dito ay nagkaroon po siya ng bad reputation. Mababasa po natin sa Luke chapter 18 verse 11. Nasusulat po dito, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngadanya, o kaya ay katulad ng maniningil ng buwis na ito. Okay, ang tinutukoy po ng Pariseo dyan ay si Zacchaeus. Okay, bilang tax collector po ay may ganito po siyang kasamang reputasyon sa lugar po nila sa Jericho na isang makasalanan at gahaman na tao. Ito po ang perspective sa kanya na Pariseyong ito. Based on this po, the crowd's perspective kay Zacchaeus was really just a social norm. Dahil po sa pamantayan po na ating mga tao, dapat po na ginagamit niya ang kanyang kayamanan o ang power of position para sa sariling kapakanan at samantalahin ang kahirapan ng mga walang kakayahan. He was basically a huge tip po talaga. Ganong kasamang reputasyon po ang tumatak sa mga isip ng mga tao kay Zacchaeus. Minsan, nagiging kagaya rin po tayo ng mga taong ito na mas madali para sa atin na makita yung pagkakamali at kasalanan ng iba, especially if they are more obvious. Alam niyo po yun, we are quick to judge other people based on their sins, yet we often forget to observe ourselves that we are sinful as them. Second po,
Zacchaeus from the perspective of himself. Okay. Si Zacchaeus bilang isang chief tax collector na naabot na ang tuktok ng tagumpay ng kanyang karir. Siya ay isang chief tax collector. Meron siyang kayamanan at kapangyarihan na masasabi na natin na nasa kanya na ang lahat. Pero para sa kanyang perspective, parang may kulang. Parang hindi pa siya masaya. Hindi siya masaya kung ano ang meron siya. So, nung narinig niya ang tungkol kay Jesus, he was so eager to know Jesus. Makikita natin dito na yung attitude ni Zacchaeus na bukas ang kanyang puso na handang magpabago at maglingkod kay Jesus. Okay. Katulad ni Zacchaeus po, marahil marami din sa atin na climbing the ladder of success. Maybe yung iba climbing the ladder of promotion. Maybe yung iba climbing a social ladder. Alam niyo yun, eager to gain the approval of the crowd. Na to the point, we want to please other people and we want them to see how we succeed. Maybe at some point po ng ating buhay, na nakaka-relate po tayo kay Zacchaeus, striving towards our goal. Pero alam niyo po, na Jesus is omnipresent. Hindi na natin kailangan na katulad ni Zacchaeus na umakyat pa ng puno para lamang makita ni Jesus. In fact, Jesus already saw Zacchaeus And even before na akyatin ni Zacchaeus yung puno, Jesus already knew him. At nang makilala ni Zacchaeus si Jesus, nagbago ang kanyang buhay na unawaan niya na hindi ang kayamanan o pera ang makakapag-save sa kanya. It was Jesus, not money, that satisfied him. It was Jesus, not money, that would bring him true success. Ang ibig sabihin lamang po nito, na ang tunay na kaligayahan po ay matatagpuan lamang natin kay Jesus. And number 3 po, Zacchaeus from the perspective of Jesus. Okay. Dito po, tumuloy po si Jesus sa bahay ni Zacchaeus kahit na siya ay makasalanan. Si Zacchaeus ay kilala po na inaayawan at hinahamak po siya ng lahat. Outcast po siya sa lugar nila dahil nga po sa reputasyon na meron siya. So, inutusan po ni Jesus si Zacchaeus. Mababasa po natin yan sa Luke chapter 19 verse 5 to 6. Nakasulat po dito, Zacchaeus, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Ito po ay isang halimbawa kung saan inuutusan tayo ng Panginoon na sa Kanya lamang tayo mag-focus sa mga panahon na kailangan natin siya. Ang mga salitang nabanggit po ni Jesus kay Zacchaeus na kailangan kong tumuloy sa iyong bahay. Okay, ito po ay nagsasaad ng isang utos at hindi isang pakiusap. Bakit po ito nasabi na isang utos? Isang utos po ito na nagsasabing kailangan siyang kailangan siyang imbitahan ni Zacchaeus dahil alam ni Jesus na kailangan siyang imbitahan ni Zacchaeus na manatili sa kanyang tahanan. Hindi lamang sa kanyang tahanan, kundi sa kanyang puso. At katulad po noon ni
Zacchaeus, alam po ni Jesus na kailangan natin siya sa ating buhay. After all, Jesus came to the world to save us from our sins, so we could stay with Him forever. So, ano po ba yung takeaway ko po sa buhay, sa storya po ni Zacchaeus? Okay, ang conclusion po natin dyan is, sa buhay, meron tayong iba't ibang perspective. Minsan, nagiging kagaya po tayo ng mga pariseyo na hinuhusgahan ang iba ayon sa nakikita po ng ating mga mata. Or minsan naman po, nagiging kagaya po tayo ni Zacchaeus na kahit gaano pa kataas ang ating narating sa buhay, kahit gaano po kadaming achievements, recognition, accomplishment, etc. Ano pa yan? Kulang tayo kapag walang Jesus sa buhay natin. Pero po, alam niyo, ang pinakamahalaga pong perspective sa lahat ay kung sino tayo sa paningin ng Panginoon. What matters most is how God sees you, how God sees us. That you are beautiful, that you are special, that you are loved. Sabi nga po sa Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Ayun lamang po, nawa po ay meron po kayong nakuha or natutunan po sa ating devotion ngayong gabi. Sa pagtatapos po ng ating devotion, samahan niyo po ako sa pananalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na muli, Lord God, ay nakapakinig po kami ng iyong mga salita, O God. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat narinig po ngayong gabi ay tumimo po sa kanilang mga puso at kaisipan, na ito po ay kanilang maging kalakasan at ibigay po ng pag-asa sa kanila, Panginoon. Lord God, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagre-remind po sa amin. Lord God, malapit po kami sa iyo, Panginoon, at nagpapakumbaba. Lord God, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan dumating po sa buhay namin na kami nakapanghusga, Panginoon, sa aming kapwa na ayon lamang sa nakita ng aming mga mata. Panginoon, patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami, O God. God, salamat din po, Panginoon, sa habag, Lord God, at sa pag-ibig mo, Lord God. Nakatulad po, Panginoon, na pinaranas mo, Panginoon, kay Zacchaeus, O God, na kung kami ay hihingi, Lord God, na ng pagpapatawad at magpakumbaba sa iyo, Panginoon, at imbitahan ka namin sa iyo, ka namin sa aming buhay, Panginoon. Agad kang tutugon, O God, at open arms mo kaming tatanggapin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa walang hanggang pagmamahal sa amin, Panginoon. Ganun din, Lord God, sa iyong habag, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Lord God, thank you din po sa pagre-remind sa amin, Panginoon, na anumang ingay ng mundo, Panginoon. Salamat po sa pagre-remind sa amin, Lord God, na what matters most is how you see us, Panginoon. Kung sino kami sa iyong paningin, Panginoon. Kung gaano kami, Panginoon, kaspesyal, kung gaano mo kami iniibig, O God. Maraming pong salamat, Panginoon. Lord God, tinataas din po namin sa iyo ang bansang Pilipinas, O God. Lord God, na ngayon nakakaranas, Lord God, ng
bagyo, O God. Dalangin namin, Panginoon, na pahintuin mo po, Panginoon, ang bagyong Christine, Lord God, at tuluyan na po itong lumabas, umalis sa aming bansa, Lord God. Lord, kami po ay nagpapakumbaba po sa inyo at lumalapit, Lord God. Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang maghari sa aming bansa, Panginoon. Maging sa aming mga buhay, Panginoon, maghari ka, O God. Ikaw po, Lord God, ang maging sentro, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Ikaw din po ang ganun din po, ikaw po ang maging sentro ng aming buhay. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa pag-ibig mo, O God, na patuloy mo pinararana sa amin, Panginoon, at sa iyong habag, Lord God, na patuloy mong ibinibigay sa amin, at sa pagpapatawad sa amin, sa maraming chances, Lord God, na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat po, Lord God, sa lahat. Tunay nga, Panginoon, na kulang kami, Lord God, kung wala ka sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming yakapin, patuloy mo kaming samahan sa bawat hamon ng buhay sa amin, Lord God. At Panginoon, ikaw ang aming maging kalakasan, Panginoon. Ikaw ang patuloy na sumakop sa amin, Panginoon. At samahan kami, Lord God, sa journey namin sa buhay. Maraming salamat, Ama, sa'yo, Lord God, lahat ng papuri at pasasalamat. Thank you, Jesus. We love you. And this is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa lahat ng